I will even make a road through its wilderness. And verse 20, the best of the field will honor me, the jackals and the ostriches, because I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my people, my chosen. These people I have formed for myself, they shall declare my praise. And the Lord already added His blessings upon reading His word. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Ito po ang aming unang worship service sa lugar nito bilang aming dry run sa aming nalalapit na grand opening, Panginoon, sa August. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga provisions na pinagkaloob mo sa iyong gawain sa lugar nito. Salamat sa mga rising, faithful servants mo na nandito ngayon, Panginoon, na nagtatalaga ng kanilang mga puso, ng kanilang buhay, at maging sa kanilang mga resources, Panginoon, para lamang maging matagumpay ang pagbubukas ng gawain sa lugar na ito. Ikaw, Panginoon, ang tunay na maitaas namin ng Diyos at hayaan mo na banal na Espiritu ay ikilos sa lugar na ito. Punuin mo ito ng banal na Espiritu mo at ng inyong presensya at gagawa ka, Panginoon, ng himala sa buhay ng mga tapat mong mga anak na naglilingkod sa iyo sa umagang ito. Sa aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. People is rising. Amen. God's new breed of people is rising. So, ito po yung historical background na talata po mula po sa aklat ng Isaiah na binasa natin kanina. Ang aklat po ng Isaiah ay sinulat po sa panahon ang bayan po ng Israel ay dumaan sa matinding spiritual at pambansang krisis. Wala yung pinagkaiba sa panahon po natin ngayon. Bagamat ang propetang si Isaiah po ay nag-ministeryo noong ika-8 siglo bago ang ating Panginoon Kristo or 8 BC. Sa bahagi ito po ng aklat ni Isaiah sa chapter 40 hanggang chapter 55, ang mensahe po ay tumuturo sa panahon ang Judah po ay nasa exile o sila po ay naka-exile sa Babylon. Dahil po sa kanilang paulit-ulit na pagsuway, pagsamba sa mga Diyos-Diyusan at pagtakip sa ating Panginoon Diyos. Kaya hinayaan po ng ating Panginoon na masakop sila ng Babylon. Nasira po ang Jerusalem, nasira ang templo, ito po ay winasak at maraming Hudyo ang dinalaghihang sa banyagang lupain. Ang konteksto po nito, chapter 43 na aklat ni Isaiah, bago dumating po ang talata na binasa po natin kanina sa verse 18 hanggang verse 21, pinaalalahanan muna ng ating Panginoon Diyos ang Israel kung sino siya. Yung bago dumating pa ng mga krisis sa buhay po natin, bago pa man dumating yung mga problema, yung mga pagsubok na naranasan po natin sa ating buhay, pinaalalahanan na tayo ng ating Panginoon Diyos doon pa man kung sino siya. Sabi nga sa Isaiah 43 verse 1, fear not. Sabi po sa katabi mo, huwag kang matakot. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Pinapaalala na ito sa atin, Panginoon Diyos, bago pa natin harapin ang mga pagsubok at problema. Pinapaalala ng Diyos, hindi kita kinalimutan. Amen? Pinapaalala niya na ikaw ay sa Kanya pa rin. Sabi ng Panginoon, ikaw ay amin pa rin.
Can you say amen? Amen. Glory to God. So, why did God say, forget the former things? Bakit sinabi niya, kalimutan mo na yung mga nakaraan, yung mga nangyayari dati? Hindi mo ibig sabihin na kalimutan natin lahat ang ginawa niya noon sa buhay po natin. Sa katunayan, ilang talata bago dito po ay binanggit ng Diyos ang Exodus. Ano po itong Exodus? Ang paglaya ng Israel mula sa Ehipto. Napapabasa po natin yan sa Isaiah chapter 43 verse 16 to 17. Pagkatapos, sinabi po niya, forget the former things. See, I am doing a new thing. Sabi ng Panginoon Diyos, kalimutan mo na lahat ng mga ginawa ko na mga malalaking bagay sa iyo noon. Noong ikaw ay nakaharap sa matitinding problema at tinulungan kita at gumawa ako ng malalaking bagay sa buhay mo noon. Kalimutan mo na yun dahil mas malaking bagay ang gagawin ko sa iyo noong ngayon. Amen. Glory to God. Glory to God. Huwag limitahan po natin. Huwag po natin limitahan ang Diyos sa ginawa po niya noon. Kung ano man ang ginawa niya noon, mas higit pa ang kayang gawin ng ating Panginoon Diyos sa buhay natin ngayon. Isipin na lang natin mga kapatid, no? Imagine na lang po natin yung kalagayan po nila noong panahon ng Israel na sila po ay naka-exile sa Babylon. Nawalan po sila ng sariling bayan, nawalan sila ng templo, na sentro po na kanilang pagsamba. Parang tayo lang din. Nagkaligaw-ligaw. Pakiramdam nila ay iniwan sila ng Diyos. Marami po ang nawalan ng pag-asa. Ang iniisip na wala ng kinabukasan. Sa gitna po ng kawalan ng pag-asa, nagsalita po ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan po ni Propeta Isaias. Kung paano po niya iniligtas ang Israel sa Red Sea ay hindi lamang ang paraan ng kanyang pagliligtas. Yung ang patatandaan po natin. Hindi lamang yun ang alalahanin po natin lagi yung kanyang pagliligtas sa mga Israel sa Red Sea. May bago siyang gagawin, mas dakila, mas kamangha-mangha. Hindi lamang yung pagliligtas sa ating Panginoon Diyos at pagtulong niya sa mga pagsubok at problema na dumarating sa buhay po natin ngayon. Hindi lang yun dahil sa hinaharap o ngayon pala may gagawin ang Panginoong Diyos na mas dakila at mas kamangha-mangha. Glory to God. Sabi niya, I am doing a new thing. Laging gumagawa, laging kumikilos ang Diyos para gumawa ng panibagong mga bagay. Ang new thing ay tumutukoy mo sa nalalapit na paglaya mo ng Israel mula po sa Babylon. Ito ang ginamit niya noon, si Haring Cyrus ng Persia bilang kanyang instrumento upang palayain ang kanyang bayan. No, kung babalikan natin, basahin po natin ang Isaiah chapter 44, verse 28 hanggang sa chapter 45, verse 1. Ngunit, ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay mas malalim pa. Mas malalim pa. Hindi lang yung palayain niya dati yung mga Israelita mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto. Itinuturo rin nito ang mas dakilang pagliligtas na darating pa sa pamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, hindi po natatapos doon ang pangako ng Diyos na yung palayain lang niya, yung bayan ng Israel. Kung saan hindi lamang isang bansa ngayon ang palalayain ng ating Panginoong Diyos, kundi ang lahat ng sasampalataya sa Kanya at palalayain mula sa kasalanan. O palalayain niya mula sa kasalanan. Hindi lang isang bansa ang kanyang palalayain ngayon, kundi lahat ng mga taong pananampalataya sa Kanya. Sabi niya, I will make a way in the wilderness. Sa disyerto, walang daan. Ano po makikita natin sa disyerto? Puro lang buhangin, di ba?
ang gumagawa ng daan. Amen? Hallelujah. Dumating po tayo sa punto ng buhay natin na it seems that there is no way out. No? But the Lord always make a way when there seems to be no way. Can you say amen? Amen. Ito po ay larawan ng kapangyarihan po ng ating Panginoon Diyos na magbibigay ng pag-asa. Sabi niya po lahat ay pag-asa. Asa. Bibigay po ng pag-asa at buhay kahit po sa mga sitwasyon tila imposible. Sino po sa atin nakaranas sa buhay niya na parang wala na kapag-asa? Di ba maisara po yung nating church, lahat po tayo parang hindi na natin inaasahan pa ulit na makapagbukas po tayo ng gawain katulad dito ngayon. Parang isip ko parang wala na tayong pag-asa. Na parang kung saan na lang tayo pwedeng dalhin, Panginoon doon na lang tayo. Pero ang Panginoon ay gumagawa ng daan kung saan wala na tayo makikita ang daan. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay gumagawa ng mga imposibleng bagay kung saan sa tingin ng tao ay imposible. Katunayan ng ating Panginoon Diyos na sa tao imposible, pero sa ating Panginoon Diyos walang imposible. Palapakan po natin. Sabi niya, these people I have formed for myself. Itong mga tao na ito na binangon ko uli, na hinuhubog ko muli bilang mga bagong henerasyon, mga bagong lahi, na mga bagong Kristiyano. Sabi po tayo yun. Tayo yun. At para tayong binibreak ulit ng ating Panginoon ng panibago. Ito ang pinakapuso ng talata na ito, mga kapatid. Hindi lang iniligtas ng Diyos ang Israel upang maging komportable po sila. Hindi lang din po tayo tinutulungan ng ating Panginoong Diyos na mapagtagumpayan natin yung mga laban natin sa buhay, na mapagtagumpayan po natin ang anumang mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin para lang po tayo ay magkaroon na o makaramdam ng komportable. Kundi iniligtas niya tayo, tinutulungan niya tayo para ipahayag po ang kanyang kapulihan. Kaya si Amen, para sa pamagitan ng buhay po natin, mabigyan ko siya ng kapulihan. Diba sabihin ko nila, mga yan, wala na sila ng pag-asa. Wala na pag-asa rin mga hindi lamang para pagpalain po tayo. Hindi lamang para maging komportable po tayo sa ating mga buhay. Ang layunin ng Panginoon sa pagliligtas sa atin, at pagtulong sa atin ay worship at witness. Sabi nga natin, worship. Worship at witness. Ibig sabihin, para maging maayos muli ang relasyon natin sa Kanya, para tayo po ay makapag-worship na malaya sa Kanya. At maging witness po tayo kung gaano kabuti, kung gaano kadakila at makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos na buhay. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Ang mensahe ito po, mga kapatid, ay napapanahon pa rin. Marami po ang nakatulong sa ngayon, hindi man sa tulungan na pisikal o literal, nakakulong sa mga pagkakamali ng kanilang nakaraan. Ibig sabihin, hindi po sila makamulpon, hindi po sila makamulpon ka na. Mapun ka na. Mupon po tayo lahat. Pinagaling ka na ni Lord eh, sabihin mo pa, ano pa, malapit ka mo mamatay. Pinagaling ka na ni Lord eh. Minsan kasi parang konting parang ayaw mo pa rin makawalan ng sakit ng karamdaman mo. Sinasabi ng Diyos, mga kapatid, huwag kang mabuhay sa nakaraan. May bago akong ginagawa, may bago akong gagawin para sa iyo. Amen? Glory to God. Glory to God. Hindi mo nahulugan, nakalimutan na lang natin yung mga katapatan ng Diyos noon. Kundi hindi mo natin nilipitahan, sagot niya natin nilipitahan. Hindi mo natin nilipitahan ang pagagawa niya ngayon at bukas sa pamagitan po ng
puso. Amen?